Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat at higit sa lahat sa ating dakilang Diyos na may kaloob ng dakilang bagay na naman po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa umagang ito at sa pribilehiyong kaloob ng Diyos. Ako po muli ang inyong makakasama at ang magmumula pong ating devotion sa lugarin ng DFC Balagtas, Bulacan sa pangunguna po ng ating butihing Pastor Never at sa supervision ng Pastor Joel Pormansaredo. Ako po ay si Pastor Efrain Nieto na naatasan manguna ng devotion sa umagang ito. Isang kagalakan po na muling magamit sa umagang ito bilang daluyan ng pagpapala at isang napakabuting bagay ang ating umaga po ay paumpisahan po natin ng pakikinig sa Panginoon o pagtahan sa presensya niya sa pamagitan ng devotion na ito. Bago ang lahat, tayo po muna ay umawit ng isang awitin, Panginoon ng lahat. Hallelujah! Hallelujah! Nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlikha, tanging tagapagligtas, kahangamang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublian, pag-asa ng lahat. Nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublian, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Dapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, karangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublian, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po sa umagang ito, ang pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangal, pasalamat ay muli po namin, Panginoon, sa inyo. Maitaas, O God,
ang buhay po namin ay paumpisahan po namin sa pagpapalakas at pagtahan sa inyong presensya. Sa umagang ito, O God, kayo lamang po ang patuloy, Panginoon, kumatagpo sa bawat isa sa amin. Ano man yung mga bagay na aming haharapin sa buong linggo, sa umagang ito at sa buong maghapon, O God, kayo ang patuloy namin, Panginoon. Pumuno sa bawat isa sa amin. Sa buhay namin, kayo ang patuloy na maging katatagan, kalakasan, at ano man po, Panginoon, yung mga mensaheng ipagkakalob mo. Ito po ay patuloy na maging pagpapala sa amin. Ako na iyong gagamitin, O God. Sa inyo lamang po umaasa. Alam niyo po, Panginoon, ang katatayuan ko, Panginoon. Sa inyo lamang po, Panginoon, ako nagtitiwala na ako lamang po ay channel of your blessing, channel of your glory, Panginoon. Pero po, Panginoon, kayo po ang magbaba ng iyong kapangyarihan, kaluwalhatian. At kayo rin po, Panginoon, ang gumamit sa aking mga labi bilang mensahero, Panginoon. Kayo po ang Diyos, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, maging kagalakan, pagpapala sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. At muli po, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay manggagaling po sa aklat ng Marcos, chapter 2, verse 1 to 4. Marahil yung karamihan po sa atin ay alam na po itong kwento na ito. Pero sa umagang ito, dito po tayo dinadala ng Panginoon na sabi po dito, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Basahin po natin. Ano man po hawak ng mga Biblia. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan, buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi siya makalapit kay Jesus, kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita na sa tagpong ito ay ang makalapit kay Jesus. Unang bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon na sinasabi po sa Mateo 11:28, ano po iyon? Na sinasabi po dito ay lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen po. Bilang isang Kristiyano, yun po ang nais ng Panginoon at utos ng Panginoon na talagang huwag tayo sa iba lumalapit. Huwag tayo sa kung ang sitwasyon na ito ay meron tayong may mga karamdaman, di po ba, sa kapatiran at nasa isang ministeryo tayo. Di po ba, hindi dapat tayo sa tao lumalapit agad, kundi sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na ating buhay, Diyos na makapangyarihan na nangangako na hindi niya tayo pababayaan at iiwan. At sa tagpong ito, O God, ayun po yung bagay na nais sa Panginoon tayo lumapit. Dahil bilang naglilingkod o bilang nasa isang ministeryo na alam po natin na tayo ay talagang pinagkakatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay at gawain sa mga kinakaharap natin at sa pamilya. Napakabuting sa Panginoon tayo. Lahat ng mga bagay na kabigatan sa atin, lahat ng mga bagay na problema natin, pinapakita dito na ini-entrust natin sa Panginoon. Sa sitwasyong ito, di po ba sabi dito, pagkalipas ng ilang araw bumalik si Jesus. So, gumagawa na po ang Panginoon ng kanyang
pangangaral at talagang inihahayag niya ang kabutihan ng Diyos at talagang dineklara naman dito na sa kanyang kabutihang taglay talagang kumalat yung mga bagay na mabuti, yung mga himala at talagang hinahanap-hanap siya ng tao. At dahil nga po ay nabalitaan nandun siya, ay talagang para yung sitwasyon ay hindi mahulugang karayom. At sa sitwasyon po ng kaibigan ng paralitiko, di po ba? Miisip sila ng paraan para ilapit ang kanilang kaibigan. So, dito po pinapakita talaga yung utos ng Panginoon na hindi lang Panginoon ang mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, kundi yung kapatid, di po ba? Utos din sa atin ng Panginoon na mahalin din natin ang ating kapwa. Ano man yung katatayuan nila, wag natin tingnan base dun sa kakayanan ng tao, kundi ipadama natin yung pagmamahal. Bilang tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Hindi po ba? Hindi nila hinayaan na, wala ka ng silbi. Kumbaga, yung apat na magkakaibigan ay talagang Kristiyano. Di po ba? Kristiyano sa puso. Dahil ang sitwasyon po ay alam nilang kailangan nilang makalapit sa Panginoong Hesus. Kailangan nilang dalhin ang kanilang kaibigan. Nagsusumakit sila dahil mahal nila yung kaibigan nilang nakaratay sa higaan at may kapansanan. Napakasarap pong isipin ng ganun sa iglesia. May mga kapwa ka-Kristiyano na handa kang tulungan, agapayanan sa mga problema. Hindi ka titignan sa iyong katatayuan. Hindi ka titignan base sa iyong kalalagayan. Pero handang tumulong anuman ang sitwasyon. Maibigay lang yung tulong na at pangangailangan mo. At ano yung pangangailangan ng paralitiko? Isang kagalingan. At dahil bilang Kristiyano, nabalitaan nila ng Panginoong Hesus ay nandun malapit kung nasaan ang paralitiko. At sa sitwasyon nila, wala silang access dahil napakaraming tao. Yung pintuan ay nasasaraduhan. So, pinapakita po dito ay yung una, yung pananampalataya. Dahil po sa pananampalataya, bumubukal po yung pag-ibig, yung love, at susunod po yung unity. Kaya nga po sinasabi sa Efeso chapter 4, ano po sinasabi dito? Pagsikapan, sabi dito, chapter 4 verse 3 hanggang 6, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapang ninyong pagsasamahan, sapagkat iisang katawan lang lamang tayo na may isang banal na Espiritu. At iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisang Panginoon natin, iisang pananampalataya, iisang bautismo, at iisa ang Diyos natin na siyang Ama ng ating lahat na naghari at kumikilos at nananahan sa lahat. So, mahina po ang ating signal at connection. Purihin ng Diyos na sa umagang ito, pinapakita po dito na talagang unity in Christ. Nagkakaisa po yung kaibigan ng paralitiko na kung paano gagawa ng paraan. At isang paraan lang naisip nila na butasin nila yung pader kung nasaan ang Panginoong Hesus. At gaano po ba yung sitwasyon na butasin yung pader? Alam po natin yung pader ng bahay ng sinauna, kapanahonan ng mga ano nito ay talagang buhos. Di po ba? Mahirap butasin ng kamay na hindi mo masusuntok kasi ang mga sinaunang bahay noon ay talagang konkreto, or kung maiisip natin yung mga talagang pagtatayo noon,
ay talagang titingnan natin ay matibay. So, dahil sa kanilang pananampalataya at pagnanampalataya sa Panginoong Hesus na siya lang ang susi at wala nang iba para sa kanilang kaibigan at siya lang ang dapat lapitan. Siya lang ang Diyos ng pag-asa para sa kanilang kaibigan. Hindi sila nag-hesitate na gawin yung mga bagay para dun sa kanilang kaibigan na paralitiko. They show love. Pinadama nila yung kanilang pag-ibig dun sa kanilang kaibigang paralitiko. Nagagawin nila ang lahat ng bagay para makamtan ng paralitiko yung kagalingan at mailapit ito sa Panginoong Hesus. Ganon din po ba tayo mga kapatid sa iglesia? Na yung may kapatiran tayong nahihirapan at may mga problema sa buhay. Nagkakaroon din po ba tayo ng pagnanasa na tayo ay patuloy na magpakita ng pagmamahal sa halip na unahin natin ang ating sarili na mailapit o i-prioritize natin ang sarili. Bibigyan natin sila ng pansin. At ito po ay talagang sa panahon ngayon ay kailangan natin ang pagsusumakit sa ating mga kapatid na madala sa Panginoon. Kung sila ay may problema, hindi natin sa tao or sa mga faith healer, kung may pangailangan man, ang kapwa natin ay hindi sa Bombay natin ilalapit, kundi sa Panginoong Diyos na siyang ating Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, at a sovereign God. At napakaganda po nung binabasa ko ito, dahil yung pananampalataya ay talagang nandun sa apat na kaibigan. Dahil agaran nilang kailangan butasin yung pader. Dahil hindi nila alam kung hanggang kailan doon ang Panginoong Hesus. Di po ba? Kung hindi nila mabubutas yung pader na yun, paano na lang yung kanilang kaibigan? Kailangan mailapit yung kanilang kaibigan. Pero dahil sabi nga po doon sa meron silang iisang banal na espiritu, iisang pananampalataya, pagkakaisa, sabi sa Epeso, at iisang pananampalataya. Kumilos po ang kapangyarihan ng Diyos dahil sinasabi naman po sa salita, pag nakikita ng Panginoon ang mga nasa puso ng kanyang mga anak, na kung ito ay para din sa kanya, to glorify Him, gagawa ang Diyos Ama dun sa kanyang mga lingkod. Yung himala na binigyan sila ng karunungan, paano mabubutas agad yung pader na yun, at maihaharap nila yung kanilang kaibigang paralitiko sa harapan ng Panginoon Hesus. Di po ba? Kaya yung love and unity ay talagang ini-express or talagang inaano po dito, hina-highlighted. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa, hindi pagmamahal sa ating sarili, na tayo lang yung laging may favor ng Panginoon bilang Kristiyano. Because inuutosan tayo na mahalin din natin ang ating kapwa. Di po ba? At hindi lang maganda yun, sama-sama sila na talagang gumagawa. Ang utos po sa atin talaga nga sa panahon ngayon ay yung Great Commission. Di po ba? Go, believe, and experience. Amen po ba dun mga kapatid? At dun sa mga bagay na yun, hindi ka pa pwedeng nag-iisa ka lang. Kailangan may katulong ka para mas productive ang lahat ng mga bagay na gagawin. Kung ikaw isang lingkod, kailangan nandyan din ang mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa iyo
ng Panginoon. At sa puntong ito ay may mga bagay na talagang ang magagawa natin ay talagang sa pananalangin, sa pagkakaisang panalangin na ilapit natin sa Panginoon ang mga bagay-bagay na lalo na ngayon, mga nagdaang araw na may mga nasalanta, di po ba? Alam natin yung iba ay hindi kaaya-aya ang naging sitwasyon na bagyo ng Karina, nalubog, at salamat sa Panginoon sa mga muli Panginoong binigyan ng pag-asa ng Diyos. Nakarecover, agad ng mga church, nakapaglinis agad, di po ba? Sama-samang panalangin na muli tayong itayo ng Panginoon. At may mga bagay sa ibang lugar ng ating mga kapwa lingkod ng Panginoon na hindi natin alam ang kanilang sitwasyon. Pero isang bagay lang ang pagkakaisa sa pananalangin ang ating magagawa. Di po ba? Lalo kung malayo tayo. Anong tulong ang magagawa natin? Kundi yung paglapit sa Panginoong Yesus. Dahil hindi naman tayo agad-agad makakapunta, mamamasahe pa, or kung may may kukumit pa, kung lalo na kung baha. Ang isang bagay na makikita natin dito ay hindi tayo titigil sa pananalangin para sa ating mga kapatid. Hindi naman natin sila may magagawa pa rin tayo. Kaya sa umagang ito ay kung paano yung faith, di po ba, pinapakita din dito sa poor gospel ng Panginoon, yung faith nung babaeng 10 taong inaagasan, ganun din yung faith ng 4 na lalaki para sa kanilang kaibigan na maiharap kung doon sa babaeng agasan kahit mahipo ko lang ang laylayan. Ngayon naman gagawin, sabi ng dito sa 4 na lalaki, gagawin namin ang lahat, may lapit lamang namin ang kaibigan namin sa harapan ng Panginoon kahit sumakit man ang kamay namin. Di po ba? Sa atin ba may sumasakit na po sa pagmamahal natin para sa ating kapwa? At kung ano man yung mga nagiging leading ay kung paano yun, sumasakit na ba minsan ang ating bulsa? Sumasakit na ba ang ating damdamin kung paano uunawain yung mga kapatiran? Amen. How we show our love to each and everyone, or to each another. Dahil kailangan natin sa kapanahonan ngayon na magkaroon ng simpatya at pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam, katulad nito, hindi alam ng 4 na lalaki kung hanggang kailan doon ang Panginoong Yesus. Kung pagkatapos ng pangangaral ay biglang aalis ang Panginoong Yesus. Kaya yung opportunity ay talagang kailangan nilang makuha. Amen. Kailangan nilang talagang patuloy na yun ang maisip nila. Lord, tulungan niyo po kami. At yun nga, sa katapatan at tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagbibigay sa kanila ng pagkakaisa na pangyari nawa ang nais ng 4 na lalaki. Sabi dito ay, habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan, buhat-buhat ng lalaki. So sinabi dito sa salita nila. Sa salita ng binasa natin, pinag-aralan natin, ay nakarating nga, naiharap nga ng 4 na lalaki ang kanilang kaibigan. So purihin ng Diyos tagumpay ang misyon ng 4 na lalaki. Tagumpay ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po ba? Isang kagalakan, di po ba? Kung ating talagang dadamhin yung
magagalak ang Panginoong Yesus kasi kahit ako mamamangha eh. Butasin yung pader para lang sa kanilang kaibigan. Gano'n yung tibay ng pader noon. Hindi pa naman yata uso ang hollow blocks noon. Buhos ang uso. Kaya kung ano man po yung klase ng pag-structure ng bahay niyan, sa kapanahonan noon ay hindi magsasakit talaga ang kanilang kamay o kung ano man yung mga ginamit nila. Kaya sa umagang ito, naway sabi nga po ay sabi nga po sa Hebreo chapter 10, sabi po dito verse 22 hanggang 23, sabi po dito, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso. Sabi po dito, at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng may malinis na tubig. 3. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So, napakasarap po, no? Na bilang isang Kristiyano, tinanggap natin ng libre. Yung sabi nga dito ay, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ng mga katawan natin ng malinis na tubig. Kaya sabi po dun sa 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At 24, sikapin natin makikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Amen po. Yun naman talaga ang ini-impart sa atin ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa at ginawa noon. Yun naman po talaga ang ini-impart ng makapangyarihang salita ng Diyos. Patuloy natin mahikayat ang isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Amen po ba doon, mga kapatid? Dahil nga po tayo ay talagang binakuran na ng dugo ni Kristo, nilinis na tayo. Hindi na tayo doon sa makamundong makasarili na always sa atin lang, kundi patuloy tayong magkaroon ng pusong nagmamahal, handang gumawa ng kabutihan para sa kapurihan ng Panginoon at para mapakita na ang pagiging Kristiyano ay talagang buhay at makapangyarihan. Kaya sa umagang ito, ang simpleng mensahe po ng Panginoon, ang patuloy na maging kalakasan ng bawat isa na naman yung haharapin natin. Unang-una, may Diyos tayo, Diyos ng pag-asa, na kung paano talagang sineshare ng ating tagapanguna, ang ating General Superintendent Pastor Joseph Masaredo, every 3 ng hapon. Talagang ang Diyos naman talagang ating pag-asa. Magagawa natin ang patuloy na pinapaunawa at tungkuling ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Na patuloy na kung ano yung mga bagay na nais niya ay magampanan natin. Kapatid, ang Diyos ang pag-asa natin. Sabi nga dito, ang makalapit kay Jesus. Sa Diyos lang tayo o sa Panginoon Jesus lang tayo laging lumapit. Dahil sabi nga po, pag sa Panginoon o sa Diyos tayo
sinandig ang ating pag-asa. Siya yung batong kanlungan na laging nariyan, handang tumulong. At kapag sa isang iglesia ay yung pag-asa din ay nagkakaroon ng isang sinasabing tulutulungan, nagkakaroon ng unity, nagiging malakas ang pagkilos ng Diyos, nakakagawa ng himala, nakakapagbigay ng isang bagay na hindi kayang ma-explain, or sabi nga sa pagmamahalan ay talagang hahamakin ang lahat. Di po ba? May sumakit man sa ating mga pisikal na pangangatawan, magampanan lang natin yung tungkulin na ipinapagawa ng Diyos. Amen. Talagang may bahagi lang natin, may pakita lang natin ang ating pagmamahal. So, ano man yung mga sitwasyon natin mga kapatid, diba? Yun yung bagay na nais ng Panginoon. Habang tayo lumalago, habang tayo may lakas pa, habang tayo may buhay pa, ano man sitwasyon, huwag tayo magdalawang isip na gawin yung mga bagay na mabuti at mag-show ng pagmamahal. Pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. At pagmamahal natin sa Panginoong Hesus na doon tayo kumikilos, gumagawa at humahakbang, hindi sa kapamaraanan natin bilang tao. Kaya salamat po sa umagang ito. Ano man ang sitwasyon natin mga kapatid, ang Diyos hindi bumibigo. Ang Diyos palaging nariyan sa ating tabi, nagtuturo, di po ba? At dahil sa kanyang pag-ibig, nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya hindi tayo kukulangin sa lahat ng bagay na ating gagawin. Tuturo niya sa atin kung ano yung mga bagay na yun. Salamat po Panginoon sa mga kapatid natin dyan sa Taiwan, saan man kayo naroon. Muli po, napakabuti na laging gawin natin yung nais ng Panginoon. Sa Panginoon tayo laging sumiksik. Magawa man natin, mai-provide ba natin by our own strength, pero sa Diyos pa rin nanggagaling ang lahat. Ang pag-iingat, kalakasan, diba? Protection, guidance, diba? Yung favor na meron tayong mga bagay na tinatangkilik, pero sa Diyos pa din yan, sa Panginoong Hesus pa rin yan nagmula. Kaya alam natin, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano maibabalik yun, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, para sa ating kapwa, para maipakita yung kabutihan, yung pagmamahalan. Salamat po o Diyos sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo na kayo ang unang gumawa. Na kung paano sa aming pong buhay, Panginoon, talagang nilalagay mo yung higit na kagalakan para magawa po namin, magampanan namin yung pinagkatiwala mo sa amin. Na ibahagi yung pagmamahal. Ipakita sa mga nakapaligid sa amin yung higit na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Kalakip noon, Panginoon, na sa inyo kami laging manahan, O God. At sa pananahan namin, magiging refleksyon, magiging bunga yung paggawa namin ng mabuti, hindi lang sa mga bagay para sa aming sarili, kundi para sa mga kapatid namin sa Panginoon. Maging sa mga nakapaligid sa amin, hindi man sila nakakakilala sa inyo. Bahagi namin yung kabutihan niyo, O God, dahil yun ang nais mo. Para patuloy na extend yung pagmamahal mo. At ikaw, Panginoon, ang higit na madakila, mapapurihan sa lahat ng bagay na ito. Love one another, have unity, at faith, pananampalataya sa inyo. Hindi pananampalataya kung ano man yung kakayanan na meron ang bawat isa sa amin, kundi pananampalataya sa inyo na kayo ang may kaloob, kayo ang may akda ng lahat ng bagay, at kayo ang may kakayanan
sa lahat ng bagay na meron. Kayo ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay na sumasaklaw sa aming ginagalawa. Sa oras na ito, anuman yung mga sitwasyon ng aking mga kapatid, papasok man sila sa trabaho, O God, ingatan niyo po sila, Panginoon, pagpalain niyo po sila at patuloy nilang maranasan ng covering niyo. Anuman po yung mga problema at mga kaharapin ng aking mga kapatid na makakasama ko ngayon sa live na ito. Kayo po ang maging kagalakan, kayo po ang maging proteksyon, kayo po ang maging dakilang pag-asa ng bawat isa. At dinadalangin rin po namin ang aming mga tagapanguna, ang Central Pastor Joseph, ang Pastora Never, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya na talagang buong pusong naglilingkod sa inyo, O God. Kung paano sila ginagamit bilang kalakasan sa amin na maglingkod sa inyo ay hindi kalugihan. Patuloy na po namin pinagpapala sila at kung naman yung sitwasyon nila, kayo nga po ang maging dakilang mo kalungan, Panginoon. Magsha-shower ng yung blessing, strength, and good health, O God. Pagpalain niyo po kung nasa man po sila. At sa oras na ito, kayo nga po ang Diyos ng aming pong buhay. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas pagpuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. God bless po at sa makunonood pa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.